Department of Migrant Workers, DMW, si Secretary Hans Leo Kakdaksek. Magandang umaga po, Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, Sec. Yes, good morning Ma'am Doris at Sir Robert sa inyong mga tagapakinig, tagapanood. Opo, Secretary, gaano po kalala or kamasive itong ginagawang itong panloloko? Sinasabayan po yung conflict sa Middle East para Kaya makapag-offer ng fake Yes. job offering sa mga kababayan po natin. At may mga kababayan na rin po ba tayo na nabiktima ng mga ito, Sec? Pinapatulan na ba? Mhm. Yes, yes. Meron talagang mga ganitong sitwasyon at unfortunately itong mga tiwaling recruiter, illegal recruiter, human trafficker, pinagsasamantalahan pa ang sitwasyon kung may krisis ang pain kasi nila ay kung gayong may krisis na ganito at mahirap pumunta sa bansa na yon, pues merong pagkakataong pumunta doon, malaking sweldo, basta't libre ang ticket, yan. Lalapag na lang sa harap mo ang plane ticket at visa at kontrata, yan ang mga usual na pain. Kaya tayo yung naglabas ng babala, proliferation ng online, lalo na ngayon online. Noong ang walang kapanahunan ng online, meron na nito, edi mas lalo na ngayon, mas talamak. Yung mga, kung yung harap-harapan ay lolokohin ka ng Opo. mga illegal Oo nga. recruiter, edi mas lalo na yung nagtatago sa dilim, naglalago sa likod ng social media. Naglabas po tayo ng babala. Ayun. Kasi may mga fake job offers, deceptive schemes, targeting Filipinos. Usually, sila ay nasa Facebook, TikTok, Telegram, WhatsApp, and other channels. Attractive job opportunities kuno, Oo. high salaries kuno, Tama. fast processing Correct. kuno. Pero ang resulta nito, kundi man peke ang trabaho, ang kontrata hindi totoo, mas mababa ang katotohanan ng kontrata kung totoo man, at worse, hindi work visa, tourist visa. Pagdating doon, nakabitin, walang tirahan, kakagat ka sa pinakamaliit na halaga ng kontrata. Oo. Kaya't ang babala natin, huwag pong kumagat dito. Ang number one indicator, dadaan dapat sa DMW, at kung hindi dumaan sa DMW o lisensyadong recruitment agency, ay illegal po ito, peke. Oo. Oo nga. So, ibig sabihin, Secretary, partner, kapag may nakita sila online, halimbawa, job offering Yan. sa Qatar, halimbawa, or kung saan man, ito ang sweldo, ganito kalaki, ito ang posisyon na hinahanap. Ano ngayon ang dapat gawin ng isang ordinaryong Pinoy para ma-counter-check niya if lehitimo po, Secretary, yung Yan. nabasa niya na job Oo. offer na ito? Well, unang-una ay ako ang payo ko na agad ay kung may job offer online ay huwag ito papatulan kasi malamang sa malamang ito ay illegal. Kung merong binanggit na pangalan ng kumpanya ay mabuting i-check sa DMW website, DMW Facebook page kung ito ay makatotohanan. Kung may lisensya talaga sa DMW. Meron din po tayong hotlines sa ating anti-illegal recruitment effort na pwedeng tawagan, pero ang sentro po nito yung 1348 hotline kung saan pwedeng magtanong din po doon. Pero meron din pong of course, ang isang indicator din diyan na illegal yung tila naniningil kagad ng pera. Ayun, oo. Nagmamadali, tapos dahil nagmamadali, Ayan. kailangan na magbayad ng Oo pera. nga, oo. Huling upuan na lang sa eroplano, ganyan ang style, no? Pero the best talaga is usually kasi ang licensed recruiter meron yung opisina na napupuntahan. Kaya't maigi kasi doon mo ipepresenta yung job application at doon mangyayari yung interview. Kailangan na in general, huwag pumatol sa mga naglilitawang mga online job offer. Opo, opo. Sa ngayon po, may nakapag-report na po ba sa inyo na sila ay nabudol? Yes, of course. Meron na mga kaya mga closures natin, sa mga kumpanya, mga opisina na illegal, lumagpas na ng 30 nung nakaraang taon. Nako. At patuloy ngayong taon pa lamang na to ay nakaka-12 na.
Kaya't patuloy lang ang effort na pinasasara natin. Opo. Ito yung mga ang nasa likod nito mga napapasara natin, siyempre yung mga nagsusumbong. Tinuturo din ng mga complainants natin ng mga OFW applicants na itong agency na to ay peke, nanloko, nag-o-offer ng trabahong peke, mga ganyan. Opo. Kaya't meron din talaga meron talaga mga complainants tayo. Kadalasan kung opisina man sila, ay nagtatago sila sa likod ng pagiging training center, Oo. travel agency. Yan ang usual cover ng illegal recruiter. But of course, hindi ko sinasabing illegal ang training center o travel agency. Illegal naman yan. Pero once nag-alok sila ng trabaho nang walang lisensya sa DMW, yan na, illegal na yon. Illegal recruitment na yon sa batas natin. Automatic na yun. Bukod po, Sec, doon sa sinasabi, kasi meron siya partner na abiso sa mga kababayan natin na huwag kayong papatol sa ganyan. Ano naman po ang babalaan ninyo doon sa mga gumagawa ng kalokohan na ganyan? Ano ang mahaharap sila na kaparusa? Tama ba? Parusa? Oo, unang-una, kayang-kaya natin sila ipasara. Ang kapangyarihan ng DMW na binigay ng batas ay napakalakas, napakatibay. Pwede tayong magpasara sa DMW ng kumpanya o opisina na engaged in illegal recruitment. Meron tayong mga surveillance teams kasi, meron tayong mga undercover agents na operatiba na nagpupunta. Hindi lang alam yan ng mga illegal recruiter. Babala yan, ano? And then, imprisonment, at least, pinakamaliit 6 years until life imprisonment ang kaparusahan ng illegal recruitment. Depende yan sa bigat, depende sa dami ng biktima. Kung 3 or more victims, automatic life imprisonment. Kaya napakabigat po ng penalty. Haharap sila sa asunto sa kasong kriminal. Kapag sila ay of course, yung daños perjuicios. Kung sila ay nakakuha ng pera sa biktima nila, babayaran din nila yon, kasama pa dyan yung daños, perjuicios. Let this be a warning, sabi nga. Sec, mabilisan na lang po, panghuling tanong na lang po. May mga kababayan din po tayo na mga nagtrabaho sa Iranian institutions na medyo, halimbawa, nagsara, na-stop sila, at ngayon po, medyo nahihirapan daw silang mag-apply kapag nalaman na sa Iran sila nagtrabaho. Paano po yung assurance naman or assistance na binibigay natin sa kanila, Sec? Yeah. Unang-una, tayo ongoing na yung bukod sa repatriation, of course, 8,800 na ang napauwi natin sa ayon sa tagubilin ng ating Pangulo na pangalagaan ng mga OFWs natin, na kasama na dyan yung mga nagnanais umuwi. So, government-sponsored plane tickets, 8,800 na. So, since nagsimula yung sigulot nung Pebrero 28. And then, dito sa on-site, nagbibigay na tayo ng financial assistance sa mga naapektuhan ng trabaho. Kasi hindi lamang yung paalis, meron na rin mga apektadong ganyang klaseng kumpanya o establishmento. And meron din sa ibang sektor like the hotel sectors na naapektuhan. So tinutulungan natin, may financial assistance at basic assistance, food and basic necessities. Ngayon, kung hindi pa naalis dito, ay bibigyan naman natin sila, inutos din ng Pangulo na bigyan ng job opportunities yung mga kababayan natin. Kaya't meron tayong mga job fairs, livelihood fairs, katuwang natin ng DOLE at iba pang ahensya ng gobyerno, katulad ng DTI sa mga livelihood, at of course yung meron din halimbawa yung mga job fairs sa mga LGUs na katuwang natin, private companies na nandoon sa DOLE, locally or overseas, meron tayong mga job orders na ino-offer sa kanila. So sumangguni lang po sa amin, natutulungan natin kayo. Again, yung 1348 hotline, and then of course yung Facebook pages natin. Basta dapat sumangguni sa DMW para ma-double check at pa-counter check kung lehitimo yung lahat. Secretary, maraming salamat po sa inyong oras, ha? Maraming salamat po. Thank you. Salamat, Story Sir Robert, sa inyong tagapakinig, tagapanood. God bless po. God bless po. Maraming salamat si Secretary Hans Leo Kakdak, ang napakasipag po nakalihim ng DMW.